sa isang pampasaherong jeep na may luna ng mahigit 20 kataong patungong Talisay, Batangas ang nahulog sa barangay Sungay West, Tagaytay City. Ang mga pasahero ay magkakamag-anak na maghahatid daw sana ng patay. Pero pagdating sa isang palusong na lugar, nawalan umano ng preno ang nasabing jeep. Parang loose brake daw, na loose brake. Pupunta sana sila sa Talisay at makipaglibing, mga magkakamag-anak ang mga ito. At na loose brake at dumidiretso dito sa bangin. Dito sa pinakamatarik na parte ng Talisay Road na wala ng preno ang pampasaherong jeep, nagtuloy-tuloy daw ito at pumangga dito sa bakal na railings hanggang sa nahulog na tuluyan dito sa bangin. 11 na raw ang sugatang naiaahon mula sa nahulog na jeep. Tulong-tulong ang mga residente at rescue team ng PNP at DILG. 7 na ang kumpirmadong dead on arrival sa Tagaytay Hospital. Napasugod naman ang mga kaanak ng mga pasahero sa pinangyarihan ng aksidente. Isa rito si Dante Liave. Napasuntok pa si Dante sa kalagitnaan ng aming interview dahil nakita niya ang bangkay ng kanyang asawa na iniaahon mula sa bangin. Nandun ako sa bahay, nag-aalaga ang mga anak ko, tapos bigla na nung tinawag ang kapitbahay namin, yung daw sinasakay ng jeep ng asawa ko, nalaglag daw dito. Ito, tinignan ko yung ilalim, wala talaga. Dinala na ang mga nasugatan at mga nasawi sa ospital ng Tagaytay sa Tagaytay City. Ayon pa sa ilang residente, nung isang linggo, isang truck naman ang nahulog sa mismong parehong lugar dito sa parte ng Talisay Road. Mike? Maraming salamat, Nelson Carlas, nakatutok live mula sa lalawigan ng Laguna. Time out! Itinuturi po na marami ang larong soccer bilang laro ng mga may kaya sa buhay. Pero may isa pong football cup na naglalayong ipatikim sa mga batang kapuspalad ang paglalaro ng sports na ito. Makitime out po muna tayo kay Sports Saksi Chino Trinidad. Ito na ang ikalawang taon ng Mosman Cup na pagtitipon ng mga naglalakihang football programs para sa mga bata, 16 anyos pababa mula sa Metro Manila. At gaya noong nakaraang taon, may espesyal na panauhin ng mga tagapangasiwa ng naturang palaro. Ang mga kupunan mula sa iba't ibang mga bahay-ampunan at relocation sites sa Kalakhang, Maynila. Makarating lang dito sa Nomads Football Club at makalaro ng may suot na sapatos, kahit na mga ito'y luma na, ay sapat ng gantimpala para sa mga batang ito na mapalad ng makakita ng kahit kapirasong damuhan sa kanilang mga tinitirhang lugar. Pag naglalaro dito, tinitignan niyo pa ba sa sapatos yan o doon sa suot ng mga kasama niyo? Hindi na po. Anong tinitignan niyo? Laro. Magandang pagkakataon din ito para sa mga batang mas nakalalamang sa buhay sapagkat natututunan nilang ibahagi ang kanilang mga sobrang gamit para sa mga kagaya nila William. Tulungan at bigyan ng mga pagkain. At saka mga kulang na gamit. Napakalaking bagay ang pagkakataong ito para sa mga batang ito na bihira lamang makalasap ng mga bagay na araw-araw na tinatamasa ng kanilang mas may kayang mga kalaro. At kahit panandalian, ay nakakalimutan nila ang kanilang pagiging mahirap sapagkat sa mga oras na iyon ay pantay-pantay lamang ang pagtingin sa kanila. There's no distinction between have or have-nots. You know, it's a sport and it brings people together. And I think the most exciting thing is that the kids really enjoy the game. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Meron po tayong isang nakakaantig na balita mula sa bansang Australia. Itinaya po ng isang aso ang kanyang buhay para mabantayan ang 4 na kuting sa nasusunog na bahay ng kanilang amo. Hindi raw umalis ang asong ito na si Leo, mga kapuso, sa tabi ng mga kuting kahit pa ang kanyang mga amo ay nakalabas na ng bahay. Nang makita ng mga bumbero ang aso, wala na siyang malay dahil sa init at usok. Agad kinabitan siya, yan ang oxygen mask, pinainom mga kapuso at maya-maya na ay nagkamalay na si Leo. Ayan siya mga kapuso, wow na wow yan kanina, ang bait ang amo, tila tuwang-tuwa naman ang aso nang makitang ligtas ang mga kuting. Sa huli masaya ang lahat dahil walang nasaktan sa sunog. Susunod! Gretchen Barreto at Nadia Montenegro nag-iwasan daw sa party ni Annabel Rama. Malalaman natin ang totoong pangyayari dito sa 24 oras. Mga kapuso, ang kalusugan ay kayamanan, ika nga. Kaya pagtutuunan po natin ang pansin dito sa Health Alert ng 24 oras. Una nating tatalakayin ang sakit sa puso. Yan daw ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ngayon. Ano nga ba ang mabisang paraan para maiwasan ang sakit sa puso? Yan ang Health Alert. Hatid ni JP Soriano.
2 beses nang inatake sa puso at ilang beses nang na-stroke si Leandro Pangan. At nung huling beses siyang ma-stroke ay kinailangan na siyang i-bypass surgery. Para kay Leandro, milagrong maituturing na buhay pa siya matapos ang kanyang mga pinagdaanan. I think may purpose pa siya sa akin, that's why. Until now, sabi nga, malakas ako sa kanya. Sa stress sa trabaho at pagkain ng mga ipinagbabawal na pagkain, isinisisi ni Leandro ang kanyang pagkakasakit. Sa paninigarilyo naman ng matagal na panahon, itinuturo ni Mang Boy ang dahilan kung bakit siya nagka-alta presyon o high blood pressure. Minsan na raw umabot ng 220 over 120 ang blood pressure niya. Ngayon, kailangan na uminom ng maintenance na gamot ni Mang Boy. Ganun ang naisip ko, no? Tutuloy sa heart. And then, nagkakaroon na ako ng dito, ang sakit dito. Ang heart attack at alta presyon ay ang mga nangunguna pa ring sakit na pumapatay sa mga Pilipino. Base sa pinakahuling mortality rate ng DOH, mahigit 70,000 Pilipino ang namatay sa sakit sa puso noong 2004. Pumangalawa sa listahan ng vascular system disease gaya ng stroke at pumangatlo ang malignant neoplasm na pinagmumula ng cancer. Sa listahan pang-4 ng aksidente, habang panlima naman ang pneumonia. It is still number 1 because if you are going to take a look at our risk factors as of the moment, ang prevalence ng risk factors natin as of the moment points out to an unhealthy lifestyle on among our people. Ayon sa DOH, ang paninigarilyo, pagkain na mamakolesterol, stress at kakulangan sa ehersisyo ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso. So as the population ages, magkakaroon ng shift, so hindi na infectious ang sakit ng matatanda. Chronic yon. Ibig sabihin, nagsimula sometime when they were younger, at ngayon, kumukubra na. Example, you smoke, it will take 20-30 years bago magka-cancer. Maniningil na siya ngayon. So yung heart disease, ngayon siya naniningil. At para maiwasan daw ang pagkakaroon ng sakit sa puso, itigil daw ang paninigarilyo at kumain ng tama. Isinusulong din ng mga eksperto ngayon ang pagbe-brisk walk o paglalakad bilang isa sa pinakamainam na paraan ng pag-ehersisyo. Mas low impact daw kasi ang brisk walking kumpara sa jogging o pagtakbo. It's the most easy, very handy, and very effective way of getting the benefit from exercise and making your body healthy. Ang guideline natin dito is 30 minutes of physical activity, no? Paalala pa ng mga eksperto, maganda raw na habang bata ka pa ay alagaan mo na ang iyong puso at kalusugan nang sa iyong pagtanda, ang pagkakasakit ay maiwasan. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. May balita pong pumasok dito sa GMA News ngayong hapon lamang. Iniutos na po ni Senate President Manuel Villar sa Sergeant at Arms ng Senado na arestuhin si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante pagdating niya sa bansa na ayon sa iba ay mangyayari na bukas. Ayon kay Villar, may bisa pa rin ang mandamiento de aresto na inilabas ng Senado noong Disyembre ng taong 2005. Yun, kung matatandaan ninyo, ay sa hindi pagdalo ni Volante sa investigasyong isinasagawa ng Senado noon sa tinaguriang fertilizer pond scam. Utos ni Villar, agad iharap sa Senado si Volante. Sasalubungin din daw ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation si Volante. Ayon naman yan kay Justice Secretary Raul Gonzales. Papayagan daw ang media sa loob ng airport. Handa raw tumistigo si dating House Speaker Jose de Venecia sa reklamong impeachment na inihain ng kanyang anak na si Joey laban kay Pangulong Arroyo. Pero muling umalis ng bansa si JDV nang hindi napipirmahan ang reklamo. Nakatutok si Ivan Maynina. Noong siya'y House Speaker, malaki ang naging papel ni Jose de Venecia kaya hindi natuloy ang 3 naunang impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero sa pang-4 na impeachment complaint, isa na si Congressman de Venecia sa pag-endorso raw. Bukod sa pag-endorso sa impeachment complaint kung saan ang anak niyang si Joey ang isa sa complainant, handa rin si JD